Mga kaibigan, sa bundok Tianzong ng Jiangchen, may natuklasan. Nalibingan mula 2,000 taon na ang nakalilipas. Sinasabing ito'y libingan ng isang diwata. Ngayon, lubusan nating bubuksan ang misteryo ng tinatawag na libingan ng diwata. Abangan ninyo. Oras na para sa himala. Pasok na tayo. Sage. Dito. Hoy, Professor. Tingnan niyo roon. Bawal ang hindi ka ano-ano. Mamamatay ang makapasok ng walang pahintulot. Lugar ng diwata, pinagbantayan ang demonyo. Mga sinaunang tao, paborito talaga nila ang ganitong mga palilinlang. Layunin, nito'y takutin ang mga magnanakaw ng libingan. Pasok tayo. Ngayon, bubuksan natin ang misteryo ng diwata na ito. Tara! Sumunod kayo. Ipatawag ang mga trabahador. Hukayin niyo ito para sa akin. Kapitana Liu, parang may nahukay kami. Maghukay pa. Bilisan ninyo. Ako si Xiaxuan, tagapagbantay ng daigdig sa loob ng 3,000 taon. Sino? Ang kumikilos sa lugar ng aking pagkakakulong. Patay na ba ang lahat ng aking mga inapo? Kumakatok ang kampanang tanso. Tatay, anong nangyayari? Ang kampanang tanso. Ang aming pamilyang Pia ay may isang sinaunang aklat na minana. Fenger, Apo, ang aming mga ninuno sa pamilyang Chia ay mga diwata, mga tagapagbantay sa bundok Tianzong. Hawakan mo ang aklat na ito. Huwag mong bubuksan ang aklat. Kung may araw na kumalatog ang kampanang tanso sa dambana, magsisimula ang malaking kaguluhan. Sa oras na iyon, saka mo bubuksan ang aklat na ito. Si dakilang ninuno ng Chia, na si Xia Xuan, ay isang sinaunang diwata. Pinoprotektahan niya ang dakilang Chia. Nagdulot ng 5,000 taon ng kasaganaan at kapayapaan. 1,000 taon na ang nakalilipas sa kanyang sariling lakas. Pinigil niya ang demonyong si Hanba sa bundok na ito. 1,534 BK, sa dinastiyang dakilang Chia, kumalat ang salot. Hindi mabilang ang namatay at nasugatan.
Gamit ang kanyang di maabot na kapangyarihan, pinalayas ng dakilang ninuno ang salot. 213 BK. Bumagsak ang apoy mula sa langit. Nagpaulan ang dakilang ninuno, iniligtas ang mga tao mula sa apoy ng langit. Taong 1 AE, lumitaw si Hanba, nagliwanag ng pulang ilaw ang kalangitan. Hindi na lumubog ang araw, nagpatuloy ang matinding tagtuyot, milyon-milyong tao ang namatay. Sa kabutihang palad, lumitaw ang dakilang ninuno na si Xiaxuan, gamit ang kanyang di maabot na kapangyarihan. Pinigil niya si Hanba sa loob ng bundok. Mula noon, ang dakilang ninuno na si Xiaxuan ay nanatili sa bundok. Nagpipigil kay Hanba sa loob ng 1,000 taon. Mga inapo ng Xia, dapat ninyong gawing tungkulin ang pagtulong sa pagpigil kay Hanba. Tandaan. Nagdilim ang kalangitan, lumitaw si Hanba, nagliwanag ng pulang ilaw ang kalangitan. Hindi na kailanman lulubog ang araw. Nagdilim ang kalangitan. Ito ang ibig sabihin ng pagdilim ng kalangitan. Nahukay ang libingan ng dakilang ninuno. Tumakbo ka pa? Nababaliw ka na ba? Bakit ka tumakbo kanina? Bilis, umalis na tayo. Lalabas na si Hanba, TSK. Ano? Hanba? Tingnan mo na lang. Nabaliw ka na sa mga pamahiin. Naniniwala ka pa sa ganyan? Patay na ang mga ninuno natin, ilang libong taon na yon, at sasabihin mo sa akin, buhay pa ang ninuno? Kapag lumabas si Hanba, babalik din ang ninuno, sa tingin ko. Nabaliw ka na talaga sa mga pamahiin. Di mo talaga naiintindihan. Kung di ka pupunta, ako na lang. Talagang habang tumatanda, lalong nagiging mangmang. Hintayin mo ako. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Di kaya? Kumidlat lang sa labas? Kapitan Liu, may nakasulat dito sa bato. Bato ng pagpapasakop sa demonyo. Dito'y pinagbawalan ni Immortal Xiaxuan ang lahat ng tao na lumapit, kung hindi. Lalabas ang demonyong si Hanba. At magdudulot ng kaguluhan sa mundo. Ang may-ari nitong libingan, para takutin ang mga tao. Gumawa ng kwento. Ang ibig sabihin, siya ang nagpasakop kay Hanba. Kapag may pumasok, madaling makakawala si Hanba at magdulot ng kaguluhan sa mundo. Walang demonyo o anuman sa mundong ito. Ang may-ari nitong libingan, talagang akala niya, Diyos na siya. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Artipaktong Historical 2. Isang sirang batong lapida lang yan. Ang mga mamahaling bagay, nasa loob. Ngayon, bubuksan ko na ang kabaong na may-ari nitong libingan. At titingnan kong mabuti, kung ano ang itsura ng Diyos na to. Maghukay pa kayo. Pagpapasakop sa demonyo, tutulungan kita ng ihi kong birhen. Nagsisimula ng lumuwag ang pagpapasakop kay Hanba. At ako, kailangan ko pa ng 3 araw para maibalik ang aking kapangyarihan. Di pa ba dumarating ang mga inapo ko? Patay na ba silang lahat? Ito na siguro ang pangunahing silid ng libingan. Itong tinatawag na immortal. Ang lalim ng pagkakatago. Kristal na kabaong. Taong hindi namamatay. Ito ang mga taong pinoprotektahan mo at tinatapakan kanila. Ano bang pinoprotektahan mo sa kanila? Kung tayo'y magtutulungan, hati tayo sa mundo balang araw. Malapit na. Naririnig ko na ang kanilang mga tinig. Hala, 3 araw pa bago maibalik ang aking kapangyarihan. Pero ngayon, nararamdaman ko. Di ko na kayang pigilan si Hanba. Xiaxuan,
Di mo na ako kayang pasakop. Karapat dapat ka diyan. 2,000 taon na ang nakalipas. Tayo'y nagkasabay na namatay. Gamit ang iyong sariling katawang anyo. Para sa puso ng formation upang pigilan ako. Lahat para lang protektahan ang mga taong hangal na yan. Narito ang Immortal Venerable, mga demonyo at maligno, magpakumbaba kayo. Ang katawan, 1,000 taon nang hindi nabubulok. Kabaong na kristal. Talagang kabaong na kristal. Ano ba talaga ang nakalibing sa loob nito? Pambansang kayamanan. Talagang kabaong na kristal. Ito talaga ay pambansang kayamanan. Ingnan ninyong lahat ang pagkakabuo ng katawang ito. Higit pa sa babae sa Mawang Dui at kay Lady Tsinzui. Nakadiskubre ako ng pambansang kayamanan. Ako si Liu Zhengwei. Magiging tanyag na ako. Magiging kilala ako sa buong mundo. Ang bundok na ito. Tinatawag na bundok ng Immortal Venerable. Ang libingang ito, lupain ng pagpigil sa demonyo. Ang taong ito, parang isang immortal. 1,000 taon nang hindi nabubulok ang katawan. Katawang 1,000 taon nang hindi nabubulog. Parang kakalibing lang. Ito, sa alamat lang namin ito narinig. Bilis, ipaalam sa mataas na otoridad. Agad na protektahan ito. Lumabas na tayo agad. Hindi ito lugar na kayang prosesuhin at pangalagaan ng teknolohiya natin. Umalis na tayo. Sandali. Kapag dumating ang mataas na otoridad, ang libingang ito na antas pambansang kayamanan. Malamang na agarang itigil ang paghuhukay. O kaya, proteksyon na. Pagtatakip tulad ng mausoleum ni Qin Shi Huang. Hindi na muling bubuksan. Paano ako magiging tanyag? Paano ako yayaman? Kapitana Liu. Agad na ipatawag ang mga construction crew sa labas. Lao Liu, ano ba ang balak mo? At ipaalam sa media at mga mamamahayag. Ako si Liu Zhengwei. Nakatagpo ng kabaong na kristal na antas pambansang kayamanan dito sa bundok ng Immortal Venerable. Ang katawang ito ay hindi nabubulok at sabihin sa media at mga mamamahayag, bukas, magsisimula akong mag-exhibit para sa buong bansa. O hindi, para sa buong mundo. Kapitana, hindi pwedeng exhibit ang ganitong pambansang kayamanan. Dapat agad itong protektahan. Tigilan mo ang kakulitan. Bilis. Opo. Nababaliw ka na ba, Lao Liu? Ito ay bagay na antas pambansang kayamanan. Dapat agad itong protektahan. Ihiwalay sa oxygen, ihiwalay sa sikat ng araw. Hindi pwedeng i-exhibit hanggat hindi ito naayos na napoprotektahan. Kung maghihintay tayo ng proteksyon, abutin ng kalahating taon. Kailangan pa nilang gumawa ng espesyal na museo at oxygen-free chamber para dito. Sa panahong iyon, wala nang kaguluhan. Paano pa tayo magiging tanyag? Anong katanyagan? Kung gusto mong maging tanyag gamit ang pambansang kayamanan, dapat hintayin muna. Hanggang sa maayos na maprotektahan ang pambansang kayamanan bago magsalita. Hindi na ako makapaghintay ng ganoong katagal. Lao Liu, nagkakamali ka. Ako ang kapitana. Lahat ng tao rito, dapat makinig sa akin, kasama ka. Lu Zi, ayaw mo na bang magtrabaho? Ako. Anong pinag-ingay mo? Kanina, parang nakita kong gumalaw siya. Ngayon, makikita natin ang mga gawaing arkeolohikal ay kasalukuyang isinasagawa. Mga manonood, nakahukay ng pambansang kayamanan. Nakuhang muli ang pambansang kayamanan. Nakahukay tayo ng pambansang kayamanan. Pambansang kayamanan, mga manonood. Balitang kagagaling, may pambansang kayamanang nahukay sa bundok Tianzun. Bilis, anong nangyari? Bakit ganyan ka? May kayamanang lumitaw. Pambansang kayamanan. Bilis, tulungan niyo akong buhatin. Tara, sumunod kayo sa akin. Sa direksyong ito. Bilis, bilis, sumunod kayo sa akin. Nakita ko talagang gumalaw siya. Anong galaw-galawan? Manahimik ka na. Xiao Wang. Baka nagkakamali ka lang talaga. Ilang libong taon na ito. Paano gagalaw ang sinaunang bangkay? Six na nga. Baka nga naman napagod lang ang mata ko. Nagkamali ba talaga ako? Guro Liu. Guro Liu, narito na ang mga tao. Bilis, dali. Mag-anunsyo agad ng malaking balita. Kabaong na kristal sa bundok Tianzun. Ang bangkay ay dinabubulok sa loob ng 1,000 taon. Parang buhay. Nagpasya kaming. Agad na magkaroon ng eksibisyon sa buong bansa. Ipalaganap ang balita. Unang pahina sa mga balita. 1,000 taong dinabubulok. Kabaong na kristal. Diyos ko. Pangalawang Lady Tsinzui. Malaking pangyayari ito. Magkakaroon ng pambansang kayamanan. Hoy, editor. Editor, pumunta ka sa bundok Tianzun. May malaking pangyayari sa bundok Tianzun. Sikat siguro Liu, dapat kong makisakay. Ang magandang reputasyon sa pagtuklas ng pambansang kayamanan. Yayaman ako. Nga pala,
ang lugar ng paghuhukay sa bundok Tianzon. Pangunahing responsable na eksperto, si Liu Zhengwei, at ang kanyang estudyante na si Zhang Binbin, at B. Huwag kalimutang isulat iyon. Naabisuhan na ba ang lahat? Sumama kayong lahat sa akin papasok. Tigilan nyo yan. Libingan ng angkan ng pamilya Chia ito. Sino ang nagpahintulot sa inyong gumawa rito? Anong ginagawa ninyo? Nasa harapan ang mahalagang lugar ng arkeolohiya. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok ng basta-basta? Mga kuya, intindihin ninyo naman. Ang tatay ko, may kakaiba dito. Libingan ng aming pamilya ito. Nandoon ang aking ninuno. At si Hanba, kapag lumabas si Hanba, mamamatay ang lahat. Anong sinabi niya? Libingan ng kanyang pamilya? Hanba? Paniniwalang makaluma. Libingan ito mula sa 1,000 taong nakalipas. Sinabi niyang libingan ng kanyang pamilya? Talagang mangmang ang mga taga-bundok. Tingnan mo, ilan ang nakatingin sa atin. Nagsasalita ka pa rin ng kung ano-ano. Hindi ka ba nahihiya? Bakit hindi ko masasabi? Sa mga libro ng ating mga ninuno. Tama na. Hindi ka pa ba nahihiya? Tingnan mo kung ilan ang tao. Ang mga bagay sa ganitong sira-sirang libro. May maniniwala pa ba? May maniniwala pa ba? Anong ginagawa mo? Walang utang na loob. Seryoso ka pa sa laman ng sira-sirang libro? Dalhin mo na ang tatay mo sa mental hospital. Yung Hanba pa. Grabe ang paniniwala sa pamahiin nitong matanda. Medyo siraulo siya, hindi ba? Maniniwala kayo sa akin. Kapag lumabas ang Hanba, unay magdidilim ang langit. Tapos, mapupuno ng pulang liwanag at sa huli. Hindi nalulubog ang araw. Masusunog tayong lahat. Handa na ba kayong lahat? Handa na, Sage. Handa na bang buhatin ang kabaong? Buhatin, Kapitan Liu. Kapitan Liu, may nagkakagulo sa labas. Gulo, sinong may lakas ng loob? Isang matanda. Sinasabi niyang hinuhukay natin ang puntod ng kanyang ninuno. Umiyak at sumisigaw sa labas. Gusto niyang pumasok. Hinuhukay daw natin ang puntod ng kanyang pamilya. Ang bangkay na ito, nakahiga sa kabaong na ito ng libu-libong taon. Paano niya nasabing puntod ng kanyang pamilya ito? Anong biro yan? Baka gutom na ang matanda. Gusto lang yata manghingi ng pera. Ignorante ang mga taga-bundok. Kahit ganitong kasinungalingan kayang sabihin. Laoluo, ikaw ang bahala sa pagbukas ng kabaong dito. Lalabas ako para tingnan kung anong ginagawa ng matandang yon. Laoliu. Mag-ingat kayong lahat. Handa na sa pagbuhat ng kabaong. Kapag umulit yung matanda, basagin natin ang kabaong. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi niya. Malas, huwag kang magbiro. Dalhin na natin ito sa labas. Ako ba ang dadalhin sa labas? Ako ang nagbantay sa Hanba para sa sangkatauhan ng libu-libong taon. Ako ba'y ilalantad sa kaparangan? Sa sandaling makita ng Hanba ang sikat ng araw, muling mabubuhay siya. Mula noon, hindi nalulubog ang araw. 3,000 taon na. Makikita ko na rin ang araw. Mamamatay kayong lahat. Jiazuan, ang sangkatauhan na iyong pinoprotektahan, ay maglalantad sa iyo sa kaparangan. Ang mga inapo ng iyong lahi, ang Chia, ay walang magtatanggol. Mukhang patay na silang lahat. Tatlong 3,000 taon na. Nakalabas na rin ako. Tama na, matanda. Ang daming tao na nakatingin sa iyo, nakakahiya. Tumigil ka. Tumigil ka. Lolo. Ang archaeological excavation natin ngayon, nationwide ang live broadcast. Kung magpapakalat ka rito ng mga pamahiin, ikukulong ka. Ikukulong. Matanda, narinig mo ba kung magsasalita ka pa ng kalokohan? Ikukulong ka. Gusto mo bang mapahamak ang anak mo? Umalis ka na. Lolo, ang ibig sabihin ng sinasabi mo, umaraw lang naman. Normal lang naman yon. Sobrang mapaniwalain naman na matandang to, panahon lang. Nagpapakita ng sobrang takot, ganyan ang mga taga-bundok, ignorante. Walang alam, mapaniwalain. Matanda, kulang pa ba ang kahihiyan mo? Umalis ka na. Huwag.
Naku, lumabas na ang aw. Nagsasalita ka pa rin ng kalokohan? Umaraw lang naman pagkatapos na maula. Anong ikinatatakot mo? Matandang to, umalis ka na, alis. Nakikiusap ako, maniwala ka sa sinasabi ko, nakasula sa aklat. Kapag lumabas ang hanba, pula ang langit, pagkatapos ang araw. Hindi nalulubog. Bitawan, dalhin niyo ang taong to, huwag. Totoo ang sinasabi ko, ang taong ito ay tipikal na labi ng feudalismo, hadlang sa paglabas ng pambansang kayamanan. Nang akit pa ng mga kasinungalingan, dapat parusahan, dalhin niyo. Totoo ang sinasabi ko, magsisisi kayo. Mga kasama, dapat na nating ipaunlakan ang pambansang kayamanan. Huwag nating hayaang ang ganitong pamahiin ang makasagabal sa ating trabaho. Ang pambansang kayamanan, lalabas na. Mabilis, salubungin ang pambansang kayamanan. Ang pambansang kayamanan, lalabas na. Mabilis, salubungin ang pambansang kayamanan, huwag, bitawan niyo ako. Huwag niyong hawakan ang libingan ng aking mga ninuno, huwag. Mag-ingat kayo sa mga paa niyo, baka mauntog, masugatan. 1,000 taong hindi nasisira, lumabas na ang kristal na kabaong, mga kasamahan. Dumating na ang pagkakataon ninyong magtagumpay, magsumikap pa. Magtatagumpay na rin ako. Tatapakan ko ang sinaunang bangkay na ito. Upang sumikat, lalabas din ako sa pahayagan. Ako si Liu Zhengwei. Dumating na ang aking pagkakataong magtagumpay. Mga ninuno, patawarin ninyo si Xia Feng sa kanyang kahinaan. 3,000 taon, sa wakas nakita ko muli ang liwanag ng araw. Nailabas na, sa wakas nailabas na. Totoo ang naitala ng mga ninuno. Pulang liwanag ang kumakalat sa langit. Talagang pulang liwanag ang kumakalat sa langit. Lao Liu. Pulang liwanag sa buong langit. Maaari kaya nangyari ang sinabi na matandang iyon? Impossible ito. Nagkataon lang ito. Ito'y huling ningas lamang ng araw. Naku, ang ganda nito. Pulang liwanag sa buong langit. Pulang liwanag talaga sa langit. Bilisan mo, kunan mo ng litrato. Isang pambihirang tanawin na bihira mangyari sa 100 taon. Wala na. Talagang wala na. Lilitaw na si Hanba. Mula ngayon, hindi nalulubog ang araw. Masusunog lahat ng tao. Pulang liwanag sa langit. Maaari kaya, totoo ang sinabi na matandang ito? Lilitaw si Hanba, hindi nalulubog ang araw. Baka naman nababaliw na ang matandang ito. Pero kakaiba talaga ang pulang liwanag na ito. Huwag mo siyang pakinggan. Wala namang hanba sa mundong ito. Hindi ito siyentipiko. Nga. Anong pulang liwanag sa langit? Ito'y ulap na nagliliyab. Huwag kang magpapaloko sa matandang iyon. Ulap na nagliliyab. Talagang ulap na nagliliyab ito. Nang lumabas lang ang pambansang kayamanan, biglang lumitaw ang ulap na nagliliyab sa langit. Ito'y masayang senyales para sa paglabas ng pambansang kayamanan. Masa, yang senyales. Mga kasama, dalhin niyo agad ang kristal na kabaong sa sasakyan. Dalhin sa museo. Magmadali tayo sa eksibisyon. Sige. Huwag. Huwag. Bitawan mo ako. Huwag. Bitawan mo ako. Huwag ay exhibit. Pinigilan si Hanba sa loob ng 1,000 taon. Ako ay exhibit na ba? Sangkatauhan. Sarili mong kasalanan. Ang iyong kaparusahan. Huwag ay exhibit. Baka may mangyaring masama. Magigising din ang ating ninuno. Sa oras na iyon, lahat sa loob ng 10 kilometro ay magiging alikabok. Kasama ang mga manonood ng eksibisyon. Mamamatay lahat. Tama na. Tumahimik ka. Tigilan mo. Napahiya ang pamilya Xia dahil sa iyo. Hindi mo naintindihan. Wala kayong nakakaintindi. Ang aking ninuno ay isang diwata. Mabubuhay siyang muli. Diwata.
Diwata? Kung nakahiga siya rito, at ay exhibit natin siya, patay na siya. Diwata. Masyadong mapaniwalain ang matandang ito. Nga, at sinasabi niya, 10 kilometro, magiging alikabok ang lahat. Imposible naman yon, di ba? Dalhin na niyo ang matanda sa ospital na may sira ang ulo. Para sa akin, talagang grabe na ang kanyang sakit. Sakay, sakay. Alis, alis. Wag na. Lahat ng manonood sa eksibisyon ay mamamatay. Wag naman. Wag naman. Buhayin mo siya. Diyos. Diyos, sakto. Maging batong tuntungan ako ni Liu Zhengwei. Wag naman, ninuno. Wag. Ibalik mo ang ninuno ko. Ninuno. Ninuno ko. Ninuno, ninuno, ninuno ko. Umalis ka. Wag ka rito. Wag kayong umalis. Wag. Napakatanga ninyo. Kailangan isipin ang kabuuan. Ito'y pambansang kayamanan, ilalabas sa eksibisyon. Huwag kayong magulo rito. Magulo. Dapat maintindihan ninyo ang kahalagahan ng pagbigay ng pambansang kayamanan sa estado. Di maintindihan ng mga ganyang mangmang. Baliw, umalis ka. Mag-i-exhibition kayo, ninuno. Exhibition ng Diyos. Magkakasala kayo. Atay, huwag ka magulo. Hala, huwag kayong umalis. Di kayo pwedeng umalis. Wag. Wala na. Nakita na ang aw. Lumabas na si Hanba. Di nalulubog ang aw, mamamatay kayong lahat. Sage na, tatay. Nabalian ka ba? Walang Hanba. Paniniwala sa pamahiin lang yan. Anak, alis, bilis. Anong alis? Bakit? Lumabas si Hanba. Mamamatay lahat. Magtago tayo, bilis. Bilis, bilis. Atensyon lahat. Handa ang 4 na grupo. Pumunta agad sa Jiangxing Museum. Maghanda para sa live coverage. Sa eksibisyong ito, buong timog lalawigan ngayon. Di bababa sa 200,000 katao ang papunta roon. Di bababa sa 200,000 ang sasali sa eksibisyong ito. Ano? Ngayon, bagong balita, lahat ng lipad papuntang Jiangxing. Naubos na ang ticket. Di bababa sa 40 bansa sa mundo, nagpadala na ng mga eksperto. Papunta na rito. 40 bansa. Makinig. Ano ito? Ito'y malaking balita. Balita sa buong mundo. Dapat makuha ng istasyon natin. Ang daloy na ito, naiintindihan? Naiintindihan. Ang dami, bakit, G tagapamahala? Dahil ipapakita roon ang kristal na kabaong. At ang buhay na immortal. Crystal na kabaong, immortal. At ngayon, may usap-usapan sa internet. Isang taong nagngangalang Xia Feng. Nag-angking apo ng immortal. Sinabi niya, nahukay na ang immortal na ito. Ilalabas na ang Hanba-Hanba. Sabi pa nga, hindi kailanman lulubog ang araw. At ang pinakamahalaga, ito'y hindi mamamatay, mabubuhay muli. Pagkatapos mabuhay, ang 10 kilometro sa palibot ay magiging alikabok. Napaka-superstisyoso naman nito, napakaluma na. Hindi kailanman lulubog ang Hanba? Paano nangyari yon? Sobrang paniniwala sa pamahiin ito. Hindi yon importante. Lahat ng yan, hindi importante. Ang mahalaga, mga kasama, ito ay uso, balita, at sensasyon. Naiintindihan nyo? Naiintindihan? Sage, ngayon, maghanda ang lahat ng grupo. Lisanin agad. Opo. Bilisan nyo. Sage, Sek, huwag maunahan. Lumitaw ang unang pambansang kayamanan sa kasaysayan. 1,000 taong gulang na bangkay na parang buhay. Marahil ay isang sinaunang diwata. Tingnan nyo, lumabas na ang kabaong na kristal. Sabi nila, nasa loob nito ang 1,000 taong gulang na bangkay. Totoo, nakita ko rin yon online. Napakahiwaga nito. Sabi sa internet, diwata raw ang nasa loob. At buhay pa? Impossible. Panlilin lang yan para magbenta. Pumili tayong lahat ng ticket para makita ko. Gigising ba yon? Bili tayo ng ticket. Bili ng ticket. Mga manonood, ang pangkat ng arkeolohiya ng Jiangxing. Si Kapitan Liu Zhengwei.
ang namuno sa kanyang mga kasamahan sa bundok ng makadiyos at nakadiskubre ng isang kabaong na kristal. Sa loob ay may bangkay na 1,000 taon nang hindi nabubulok, parang buhay. Parang buhay. Pambansang kayamanan yon. Tara, tingnan natin. Huwag na tayong pumunta. Sabi nila, buhay pa raw ang bangkay na yon, isang diwata. Pag nagising, ang 10 kilometro sa palibot ay magiging alikabok. Nakakagulat naman yon. Diwata. Paniniwala sa pamahiin lang yan. Sige, mag-book na tayo ng ticket ngayon. Gusto kong makita kung talagang buhay pa ang bangkay na yon. Lalabas na si Hanba mula sa pagkakabilanggo. Hindi na kailanman lulubog ang araw. Sa ngayon, mahina na ang espiritu ng kalikasan. Kailangan ko pa ng isang araw. Para lubos na gumaling. Gaano pa katagal ang biyahe? Kung maantala ang eksibisyon, kayang-kaya mo bang panagutan? Kapitan Liu, ito na ang pinakamabilis na bilis. Ito ang pagkakataon ng aming pangkat ng arkeolohiya para makasika. Bilisan mo pa. Opo. Kaagad. Xiao Zhang. Sa palagay mo, talaga bang diwata ang bangkay na yon? Professor Luo, paniniwala sa pamahiin lang yon, paloloko. Hindi mo naunawaan. Ang dulo ng siyensya ay ang metapisika. Nakita mo nang ilabas ang kabaong na kristal. Pula ang langit. Paano mo ipapaliwanag yon? At sa bato na nakabilanggo sa demonyo. Talagang nakasulat din. Ang alamat na ang bangkay ay isang diwata, Lao Luo. Tama na yan. Isa kang propesor. Naniniwala ka ba? Sa sinasabi ng baliw na yon? Hoy, Xiao Shang, anong oras na? Narating na natin, kailangan pang mag-set up ng lugar. Kapitan, alas 8 pa lang, aabot pa tayo. Sandali, alas 8? Tama ba ang nakikita ko? Ano ang problema sa alas 8? Ang bilis mo namang magpanik. Kapag lumabas si Hanba, hindi nalulubog ang aaw. Mamamatay kayong lahat. Alas 8 na. Bakit hindi pa lumulubog ang araw? Senior, alas 8 na. Bakit hindi pa lumulubog ang araw? May kakaiba sa kalangitan. Baka may mangyaring masama. Bakit nag-iba ang itsura ng langit? Baka may nangyari nga. Hindi ko alam. Ano ang gagawin natin? Ano ba talaga ang nangyayari? Magulo ang hula, malapit na ang malaking sakuna. Hala! Pula ang langit. Hindi lumubog ang aaw. Ito ang palatandaan ng paglabas ni Hanba. Hanba! Hindi ba yon ang alamat na demonyo? Master, totoo ba si Hanba? Si Hanba? Impossible naman yon. Pero kahit ano paman, ang hula ay nagpapakita na malapit na nasakuna. Kailangang sabihin agad kay Senior Tsuanya. Senior, may problema. Lalabas na si Hanba. Hanba. Impossible. Noong 1,000 taon. Naipit na si Hanba ni Immortal Venerable sa Immortal Venerable Mountain. Paano siya makakalabas? Senior, may kakaiba sa hula. Hindi lumulubog ang aaw. Ito mismo. Ang palatandaan ng paglabas ni Hanba. Hala, may amoy nga ni Hanba. Lumabas na talaga si Hanba. Lumabas si Hanba. Tutuyo ang lupa. Hindi nalulubog ang aaw. Maaming mamamatay nito. Senior, ano ang gagawin natin? Impossible. Hindi pa noong 1,000 taon, naipit na si Hanba ni Immortal Venerable. Sa loob ng Immortal Venerable Mountain, baka nangyari ang masama sa Immortal Venerable Mountain. Lalabas si Hanba. Malapit nang dumating ang malaking sakuna sa mundo. Isara ang sekta, at ipaalam sa iba pang mga sekta, maghanda ng mga hakbang. Naiintindihan ng estudyante. Pupunta ako sa Immortal Venerable Mountain para alamin ang totoo.
Hindi ko inaasahan, sa 100 taon ng pagsasanay, sasapitin ko ang ganitong sakuna. Ito, amoy ni Hanba. May nangyayari sa Immortal Venerable Mountain. Malapit nang makatakas si Hanba. Tulungan ninyo ako, mga kasamahan mula sa ibang sekta. Isil si Hanba. Ang palatandaan ng paglabas ni Hanba. Pero, hindi ba naipis si Hanba sa bundok ng mga immortal? Kailangang hanapin at patayin si Hanba agad, kung hindi, magkakagulo ang mundo. Tatay, ano ba? Tama na. Sa mundong ito, paano may Diyos na Hanba? Anong panahon na? Naniniwala ka talaga? Sa tingin ko, hindi na tayo kailangang magtago. 9:09 na ng gabi. Tingnan mo, hindi pa lumulubog ang araw. Hindi ba kakaiba? 9:09 na ng gabi. Ano nang maliwanag pa rin? Sadyang nakataon lang. Bakit? Naniniwala ka talaga? Anong tunog? Kulog? May tao sa langit. Immortal. Immortal talaga. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Kami ay mga magsasaka na namumuhay dito sa bundok ng mga immortal. May mga espiritu pa pala. Hindi ba't ito ang laawan ni Immortal Chia? Bakit nandito? Ito, ang aming ninuno, ang Chia clan. Ninuno? Kaya pala. Kayo ang mga inapo ni Immortal Chia. Immortal Chia? Suanyang, pasensya na. Huwag po. Nung narinig na immortal na kami, ang mga inapo ng ninuno, agad siyang yumuko. Ano ba talaga ang katayuan ng ninuno? Hindi lumulubog ang araw. Immortal Chia. Ang lupain kung saan pinigilan niya si Hanba. May nangyari ba? Nga po. Kasalanan namin sa Chia clan, hindi namin naingatan. Nakuha ng mga arkeologo. Si Hanba at ang katawan ng aming ninuno, dinala sa museo. Ipapalabas. Hindi pwedeng ipakita. Kapag lumabas si Hanba, magigising din ang ninuno. Lahat sa loob ng 10 kilometro, magiging abo. Isakay na. Dinala din si Immortal Chia. Nakalaya na talaga si Hanba. Kasalanan ko lahat. Kami, mga suwail na inapo. Pinakawalan nila si Hanba at pinahiya pa ang ating dakilang ninuno ng ganitong kahihiyan. Kung makakalaya si Hanba, hindi nalulubog ang araw. Maaring mawalan ng buhay ang Maami, magkakagulo ang mundo. Kung magigising si Immortal Chia, aya pa kaya niyang supilin muli si Hanba? Iniligtas ni Immortal Chia ang sangkatauhan, ngunit sila mismo ang naghahasik ng kapahamakan. Kayong lahat, maghanap kayo ng ligtas na lugar na pagtataguan. Magtago? Bakit? Ang wakas ay dumating na. Mga diwata. May mga diwata pa pala. Nakita namin ang mga inapo ni Immortal Chia. Pula ang kalangitan. Hindi lumubog ang araw. Panginoon, turuan ninyo kami upang malampasan ng dakilang siya ang krisis na ito. Panginoon, turuan ninyo kami. Ano nangyayari? Lindol. Paano nangyari ito? Ang J-tablet ng ating Panginoon. Yang Shu ng panlabas na pangkatin, makinig sa utos. Pumunta ka agad sa lugar ng eksibisyon ni Immortal Chia. Gamitin ang lahat ng kapangyarihan upang ipagtanggol. Kung may kahit kaunting paglapastangan kay Immortal Chia, ikaw ay maaaring mamatay.
Nagpakita siya. Panginoong Suanyang. Nagpakita siya. Narinig niyo ba ang lahat? Utos ng Panginoon, pupunta tayo sa lugar ng eksibisyon ni Immortal Xia upang magbantay, huwag magpabaya. Ito yung eksibisyon ng pambansang kayamanan. Sa Jiangqing Museum na pinag-usapan ng buong dakilang Xia. Narinig ko, ang sabi ay diwata raw ang pambansang kayamanan. Diwata, Jiangsheng, lahat ng tao, sundin ang aking utos. Gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Zen at Wangfu. Pumunta sa Jiangsheng Museum upang magbantay at magpatupad ng curfew. Mula ngayon, bawal lumabas ang lahat ng tao sa Jiangsheng. Bawal pumunta sa eksibisyon. Sage. Papuntahin ang lahat sa Jiangqing Museum upang ipagtanggol si Immortal Xia. Bilisan ninyo. Bilis, utos ng Panginoon ng Hilaga, lahat ng tao. Pumunta ka agad sa Jiangqing Museum upang ipagtanggol ang pambansang kayamanan. Bilisan ninyo, ang mga tauhan ni Zenan Wang ay nasa daan na. Bilis. Curfew, ano ba ito? Tama. Hindi ako papayagang lumabas, lalabas pa rin ako. Tingnan ko nga kung paano niya tayo parurusahan. Tara, labas din tayo para malaman ang nangyayari. Curfew. Hindi kaya dahil sa exhibit ko ito? Direktor, may mga balita online na ang ipinapalabas nating. Lumaing bangkay ay isang diwata. Diwata? Mga tsismis lang sa internet. Naniniwala pa kayo? Walang diwata sa mundo. Pamahiin lang yan, nakakatawa talaga. Sa panahon ngayon, may gumagawa pa ng ganitong kwento. Siguro wala lang silang magawa, kaya nagsisinungaling. Haha. Pero kakaiba nga ang araw, Director Lee. Nandiyan na, dumating na si Kapitan Liu. Sige, handa na ang pinakamataas na pagtanggap para sa pambansang kayamanan. Ito ang kristal na kabaong na hukay namin sa bundok Chanzon. Napaka-precious at bihira, tunay na pambihirang kayamanan. Ay, Kapitan Liu, salamat sa hira. Itaas ang kabaong. Sige, handa na tayong buksan ang kabaong. Nakita mo? Parang tunay na tao, buhay na tao, talagang buhay na buhay, siguradong pambansang kayamanan. Alas 11 na, nandiyan pa rin ang araw. Hanba-hanba. Diwata. Totoo bang diwata ang lumaing bangkay? Nga, Kapitan Liu. Inanunsyo na ng opisyal. Mula ngayon, ipatutupad ang buong lungsod na lockdown. Dahil may nagsasabing ang aming ipinapalabas na 1,000 taong bangkay ay isang diwata. Impossible yan. Impossible talaga, purong sismis lang. Sa mga taon nating pagtatrabaho, ailan tayo nakahukay ng diwata? Ama ba? Impossible, tama ka. Hindi tayo dapat matakot. Sa ganitong sismis, dapat matagumpay ang exhibit na ito. Ang exhibit bukas. Ang pinakamahalaga, sandali. Dito na lang ako. Pag-aralan ko ulit bago ang exhibit. Pakiramdam ko,
may hindi pa tayo naunawaan. Ano pa ang dapat tag-aralan? Ano pa ang hindi mo naiintindihan? Hindi ikaw. Ikaw ang laging may pamahiin. Kung gusto mong mag-aral, Sage. Pero babala ko sa'yo, huwag mong ipagpaliban. Ang alas 8 ng umaga na exhibit. Sa oras na iyon, lahat tayo ay magtatagumpay at ang buong mundo ay maaalala ang ating pangalan. Sage, tama na. Uwi na kayong lahat, magpahinga ng maaga para magising. Bukas ang pinakamahalagang bagay. Sage, umalis na kayong lahat. Sage, umalis na. Bantayog ng demonyo. Alamat ng diwata. Chatsuan, nakalaya na ako. Paano mo ako pipigilan? Ang mga tao sa labas ay magiging pagkain ko. Kailangan ko pa ng kalahating araw para bumalik ang lakas ko. Hayaan nating magwala muna itong si Hanba. Ililigtas ko ba ang mga tao o hindi? Bakit may bitak ang kwintas na ito? Ang kwintas na ito, nakakagulat. Ikaw, tao, ikaw ang unang makakain ko. Ano ka? Magsisimula na ang eksibisyon. Isang gabi na ang lumipas, bakit hindi pa lumulubog ang araw? Hindi nalulubog ang araw. Masusunog tayong lahat. Dapat aksidente lang to. Ang eksibisyon ngayon ang importante. Kapitan Liu, alas negatibo ito. 4 na puna. Wala pa si Professor Lu. Ano ba ang ginagawa niya? Professor Lu, bahala siya. Ang eksibisyon ang pinakamahalaga ngayon. Kung hindi siya dumating, maghanap ka ng tao para sunduin siya. Huwag mong ipagpaliban ang trabaho. Ikaw, sunduin mo siya. Kapitan Liu, alam mo ba na sa labas ng museo, may libu-libong bisita na? Libu-libo? Sigurado ka? At yan pa lang. Ang bilang sa harap ng museo, di pa kasama yung paparating. Mukhang wala silang pakialam sa curfew. Gusto nilang lahat makita. Ang buhay na bangkay. Mabuti yan. Maghanda ka na. Alas negatibo 8, magsisimula ang eksibisyon. Kailangan nating samantalahin ito para sumikat. Ngayon na. Opo. Dito ba ang eksibisyon ng Unding? Ang daming reporter. Bunyan. Nagsimula na ba ang eksibisyon ng Unding? Mga manonood, may balita tayo. Sa loob ng 5 minuto, magsisimula na ang eksibisyon. Abangan natin. Mukhang wala talagang may pakialam sa curfew. Curfew. Sa panahon ngayon, may curfew pa?
Nga, ang dami natin, tingnan natin. Kung ano ang magagawa nila. Marami tayo, di tayo matatapon. Ano itsura ng unding? Excited na ako. Totoo bang di nabubulok ang unding sa loob ng 1,000 taon? Ang daming reporter. Yung buhay na unding. Dapat astig yun. Bakit di pa nagsisimula ang exhibition? Bilis, magsimula na. Yung buhay na unding. Kailan natin makikita? Isang gabi na ang lumipas, di pa rin lumulubog ang araw. Nakakagulat talaga to. Malapit na. Nararamdaman ko na nag-ipon na ang espiritu ng kalikasan. Ang aking kapangyarihan babalik na. Bakit hindi pa lumulubog ang araw? Wala pa ba tayo sa Jiangsheng? Bilisan mo ang takbo. Prince of the South, ilang mabilis na ito. Sa loob ng minuto, hindi 6 na minuto, makakarating na tayo sa Jiangsheng. 6 na minuto, makakarating na tayo sa Jiangsheng. Prince of the South, may malaking problema. Ang mga tao sa Jiangsheng, wala silang pakialam sa curfew. Lahat sila ay nagpunta sa museo. Tingnan mo. Naku. Bakit hindi makinig ang mga mangmang na ito? Ang ipinapakita doon ay si Immortal siya. Kung masasaktan ang mga mangmang na ito, ang Immortal, si Patriarch Suanyang. Kung magagalit siya, tayong lahat ay mamamatay. Tawagan agad si Director Lee. Sabihin mong itigil niya ang eksibisyon. Ngayon din. Opo. Hello, sino po ito? Liping, ako si Prince of the South na si Yang Shu. Itigil mo agad ang eksibisyon. Ito ay utos. Prince of the South? Impossible. Ang Prince of the South, paano siya makakatawag? Sa isang maliit na tao tulad ko? At ititigil pa ang isang maliit na eksibisyon ng pambansang kayamanan? Ang Prince of the South, marami siyang ginagawa. Paano siya personal na tatawag sa akin? At saka, nagsimula na ang aming eksibisyon. Lahat ng tao sa bansa ay gustong makita. Paano ko basta-basta ititigil? Kung wala ka talagang magawa, asikasuhin mo na lang ang curfew. Huwag kang magpanggap na Prince of the South dito. Ikaw. Ang liping na ito, ang tapang. Gusto niyang mamatay. Bilisan mo pa. Dapat makarating tayo sa Jiangsheng agad. Hindi dapat nila masaktan si Immortal siya. Opo. Ang lakas ng loob. Kahit sino, nagpapanggap na Prince of the South. Iba't ibang tao ngayon. Kanina pa, may nagsasabi na may curfew. Director Lee, handa na ang lahat. Mabuti. Buksan ang pinto, ihanda ang eksibisyon. Opo. Kalahating oras na lang, babalik na ang aking kapangyarihan. Ihanda ang eksibisyon. Opo. Gumalaw. Gumalaw ang sinaunang bangkay. Director Lee, hindi naman gumagalaw. Baka naman nagkakamali ka ng mata? Director Lee, ikaw, kagabi, hindi ka ba nakatulog ng maayos? Director Lee, baka nagkakamali ka? Patay na ang sinaunang bangkay na ito ng 1,000 taon. Baka nagkakamali ka? Nagkakamali nga ba ako? Kanina ko pa nakikita. Gumalaw ang kanyang daliri. Gumalaw ang daliri. Director Lee, ang galing ng imahinasyon mo. Pagod ka na siguro. Gusto mo bang magpahinga muna? Nagkakamali ako? Hindi naman siguro. Kanina pa talagang gumalaw yun eh. Sykes na. Baka nga nagkamali lang ako ng tingin. Tuloy na lang natin. Ang paghahanda para sa exhibit, Director Lee. Huwag naman kayong magpapanik bigla, Director. Di namin kaya ang takot. Mga bisita, bukas na ang pinto. Magsisimula na ang exhibit. Makikita na rin ang National Treasure. Bukas na. Yung libingang 1,000 taon na. 1,000 taon nang hindi nabubulok. Ano kaya itsura niyan? Tignan nyo. Yung taong hindi namamatay. Makikita na natin. Dumadagsa na ang tao. Magigising na ako. Lumalabas na ang spiritual energy. Baka maraming inosente ang madamay. Professor Luo, buksan mo. Yang Professor Luo na yan, sa araw ng malaking exhibit na to, natutulog pa rin. Professor Luo, buksan mo. May mali dito. Hindi naman ganyan si Professor Luo dati. Baka may nangyari sa kanya. Siraan ang pinto. Professor Luo. Professor Luo. Professor Luo. Patay. Patay. Tawagin niyo ang iba. Kailangang maabisuhan agad ang museum. Patay si Professor Luo.
Dali, tawag kayo ng tulong. Yung amoy ni Hanba. Naging napakalakas na. Nakatakas na ba siya? Hanba. Kinakain ni Hanba ang dugo para bumalik ang lakas niya. Kung maghihintay pa tayo, darating na ang katapusan ng mundo. Sayang, hindi pa nagigising si Immortal Chia. Wala nang makakalaban kay Hanba sa mundo. Ano to? Parang bumabalik ang spiritual energy. Magigising na si Immortal Chia. Naku, parang buhay na buhay. Di ka panipaniwala. 1,000 taon na, pero ang ganda pa rin ng kalagayan. Ito talaga ang pinakamahalagang national treasure. Grabe, nakakabilib. Ito talaga ang #1 miracle sa buong mundo. Ang ganda ng resulta ng exhibit. Di pa nakareceive ng ganito karaming tao ang museum ko. Salamat sa inyong lahat. Pagkatapos ng exhibit na 2, kilala na ako ng buong mundo. Ang pangalan kong Liu Zhengwei. Akyat ako sa tagumpay gamit ang libingang to, hindi ang immortal na to. At taas ang buhay ko. Tumawag na. Hello? Sino to? Laili Liu, Captain Liu, may nangyari. Patay na si Professor Lu. Ano? Patay na si Professor Lu? Ulitin mo nga. Nagdugo ang lahat ng butas na mukha niya. Ang lala ng pagkamatay. Professor Lu. Nagdugo ang lahat ng butas na mukha niya? Patay na? Paano nangyari yon? Sage, pupunta na ako. Kapitan Liu, ano nangyari kay Professor Lu? Patay na si Professor Lu. Ha? Kahapon pa lang, maayos pa si Professor Lu ah. Ikaw ang magbantay dito sa museo. Pupunta na ako. Director! Director! Dumating na si Prince ng Timong. Si Prince ng Timong. Ganyang kataas na tao. Bakit siya naparito? Talaga palang si Prince ng Timog ang tumawag sa kin kanina. Hindi pwedeng di ako pumunta. Tingnan ko. Abi. Sino yan? Lahat, umalis ka agad. Kung hindi, kayo ang bahala sa magiging resulta. Sino yan? Nagpapaalis pa. Hindi kami alis. May National Treasure sa loob. Nagbayad kami ng tiket. Gusto namin makita ang National Treasure. Ang init-init pa naman. Ang init na nga namin. Pumasok tayo, di ba? Pasok tayo. Sino yon? Si Prince ng Timog yon. Bakit nandito ang ganong kataas na tao? Mga kaibigan sa audience, si Prince ng Timog. Dumating na si Prince ng Timog. Ang sinaunang bangkay sa Jiangcheng Museum. Nagulantang pa si Prince ng Timog. Talagang si Prince ng Timog. Baka naman, naakit din siya ng National Treasure? Bakit ang daming tao? Ito. Mahihirapan tayong mag-clear ng lugar. Talagang si Prince ng Timog. Si Prince ng Timog, bakit siya nandito? Baka dahil sa National Treasure? Prince ng Timog, hindi ko alam na darating kayo. Pasensya na sa hindi pagtanggap. Liping, ako mismo ang tumawag sa'yo. Sinabihan kitang itigil ang exhibit. Bakit hindi mo sinunod? Hindi ko inakalang, kayo mismo, Prince ng Timog, ang tatawag sa isang ordinaryong tao tulad ko. Patawarin ninyo po ako. Ang sinaunang bangkay na iyon ay si Immortal Sia. Kapag may nangyaring masama, lahat kayo mamamatay. Hindi yon totoo, di ba? Isang sinaunang bangkay lang yon. Ganon ba yon kalala? May utos ako mula sa isang dakilang tao. Kailangan nang i-lockdown ang museo. Protektahan si Immortal Sia. Ay clear ang lugar. Bilis, umalis na kayo. Bakit niyo kami pinaalis? Nga, Bakit hindi na pwedeng manood dito? ano na ba ang nangyayari?
Nagbayad kami para makapasok. Tapos, inaalis lang kami ng ganito. Ginoo. Pampublikong eksibisyon ang museong ito. Paano basta-basta lang sasara? Bukod pa, hindi ito sumusunod sa mga alituntunin. Hindi ito sumusunod sa mga alituntunin. Sinusunod ko lang ang utos. Pero Ginoo, ang buong mamamayan ng Dakilang Tiya ay nakatuon sa eksibisyong ito. Ang ginagawa ninyo ay tila hindi tugma sa kagustuhan ng taumbayan, baka magdulot ito ng pagtutol at tagkadismaya ng mga mamamayan. Kung hindi ito gagawin kapag may nangyari kay Immortal siya. Kay Patriarch Tuanyang, mahihirapan akong magpaliwanag. Ginoo, baka pwede ganito. Ituloy lang namin ang eksibisyon. At maglagay kayo ng inyong mga tao sa tabi para magbantay. Sinisiguro namin, hindi magagalaw kahit katiting. Ang katawan nito. Kaya naming garantiyahan. Pero may nabalitaan ako, isang Diyos daw si Immortal siya. Buhay pa, magigising at maraming mamamatay. Diyos. Impossible yan. Paniniwala sa pamahiin, sismis lang yan. Nadaya kayo, sigurado. Isang ordinaryong sinaunang bangkay lang to. Paano magigising? At mamamatay pa? Purot sismis lang yan. Tama, paano magigising ang sinaunang bangkay? Masyadong kakaiba. Kung ganun, ituloy na lang ang eksibisyon. Pero ang mga tauhan ko, kailangan kong bantayan. Sej, Prince Zenan, kayo po. Ginoo, kakatanggap lang ng abiso. Dumating na ang Panginoon ng Hilagang Hangganan sa Jiangcheng. Panginoon ng Hilagang Hangganan? Narito na rin siya. Pupunta rin ang Panginoon ng Hilagang Hangganan. Isang sinaunang bangkay lang naman to. Mukhang buhay nga. Pinapunta pa ako mismo, talaga naman. Ginoo, nahanap na ang impormasyon. Tungkol kay Immortal Chia. Sabihin mo, Si Immortal Chia, mukhang siya ang sinasabi sa alamat. Ang sinaunang Diyos. ano? Diyos? Hindi lang yon, noong 1,000 taon. Pinigilan ni Immortal Chia si Hanba sa bundok ng Immortal. Buhay pa siya hanggang ngayon. Ayon sa talaan, kapag nawala ang selyo, magigising si Immortal Chia. Sa oras na yon, ang 10 kilometro sa paligid ay magiging alikabok. Sinaunang Diyos? At magiging alikabok ang 10 kilometro. Malinaw na pamahiin lang yan. Nga, Sa ganitong mga sismis at pamahiin lang, ako ang ipinadala para makialam sa isang maliit na eksibisyon. Sige, bilisan ko na lang ang takbo. Utos kasi mula sa taas, kailangan mabilis tayong pumunta pa bantayan itong tinatawag na Chia Chanson. Mahirap kung mahuhuli tayo. Ang Panginoon ng Hilaga, yung taong laging nasa digmaan, ang tagapagtanggol ng bansa para sa Dakilang Tiya. Bakit siya nandito rin? Totoo, isang taong kagaya niya. Baka naman dahil din ito sa sinaunang bangkay na ito? Baka totoo ang mga pamahiin tungkol sa bangkay na ito. Pati ang Panginoon ng Hilaga na istorbo. Kapag lumabas si Hanba, gigising din ang ninuno. Pagdating ng panahon, lahat sa 10 kilometro, magiging alikabok. Impossible. Gising ang sinaunang bangkay, 10 kilometro, alikabok. Malapit na. Ang kapangyarihan ko malapit nang bumalik. ang pagtitipon ng espiritu, napakalakas sa buong mundo. Si Chiatsuan lang ang makakapagkontrol nito. Chiatsuan, gigising ka na ba? Ngayon, ang buong sangkatauhan, magiging pagkain ko. Kahit gumising ka pa, paano mo ako mapipigilan? Halika, Hanba, kainin mo ako. Talagang pamahiin. Kanina, ang lakas ng espiritong lumabas. Chiatsuan, may 15 minuto ka pa. Bago ka gumising. Sa pagkakataong ito, ililigtas mo pa ba ang sangkatauhan? Dahil sa pamahing ito, pinapunta ako rito. Patay na itong bangkay ng 1,000 taon. Paano mabubuhay? Nandito ka rin.
Tingnan natin kung kailan gigising si Xia Tianzun. Mukhang pareho tayong sumusunod sa utos. Isang bangkay na patay ng 1,000 taon, paano gagising? Tara, tingnan natin. Mga ginoo, maaari ko kayong ihatid. Pero huwag kayong mag-alala, itong sinaunang bangkay na ito, hindi siya gigising. Kahit na ang bangkay na iyon ay isang diwata, kailangan maging hakbang tungtungan ko si Liu Zhengwei. Narinig ko, kapag gumising itong Xia Tianzun, 10 kilometro, magiging alikabok. Narinig mo rin ang mga chismis na ito. Hindi ko alam kung ano iniisip ng nasa taas. Pinapunta pa tayo para asikasuhin ang ganitong pamahiin. Hindi nyo po alam, may nagsasabi pa, na ang hindi paglubog ng araw ay may kinalaman sa hanba. Ang hindi paglubog ng araw, problema lang sa panahon yan. Anong kinalaman ni hanba? Kayo naman, masyadong mapaniwala sa pamahiin. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tayo. Ayusin natin ang imahe ng diwata, tapusin agad ang misyon at umalis na tayo. Mga kagalang-galang, tuloy po kayo. Ang ganda, parang buhay. Ito, talagang parang buhay ito. Hindi ba sabi nila buhay pa? Bakit hindi pa nagigising? Ganito dapat ang gawin mo. Tingnan mo, hindi pa rin nagigising. Dahan-dahan ka, relikya ito. Baka pagalitan tayo sa itaas. Tayo ang mananagot. Tama ka. Pero hindi ko alam dahil lang sa isang sinaunang bangkay. Tinawag tayong lahat dito. Ano kaya ang iniisip nila? Gumalaw. Mali kaya ang nakita ko? Ano? Nakita kong gumalaw ang sinaunang bangkay. Imposible, paano gagalaw yon? Opo, kagalang-galang, kayo po ay laging nagpapagod para sa dakilang Xia. Siguradong pagod lang kayo, kaya mali ang nakita ninyo. Dahil kaninang umaga, mali rin ang nakita ko. Talaga bang pagod na ako? Hindi naman siya sumunod sa akin, di ba? Ano ba talaga yon? Baka naman... Sino? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro yon si Hanba? Totoo pala ang mga tsismis. May alamat na nagsasabi, ang bundok ng mga diwata ay dating pinipigilan si Hanba. Siya ay halimaw na hindi namamatay, buong katawan ay mapula. Saan man siya pumunta, tuyot ang lupa, namamatay ang mga buhay. Kumakain ng tao si Hanba. Mag-ingat kay Hanba. Huwag kayong lumabas ng bahay mga kamakailan. Hanba! May ganitong bagay pa palang umiiral. Hindi naman siguro. Narinig ko, ang sinaunang bangkay sa eksibisyon ay ang diwatang pumipigil kay Hanba. Siguro may liligtas niya ako. Kailangan kong hanapin siya agad. Hahanapin ko siya. Tulong! Sino ka? Bawal dito, huwag kang papasok ng basta-basta. Diwata, iligtas mo ako. Dugo ang buong katawan niya. Saan nanggaling yan? Hawakan siya, huwag hayang lumapit. Diwata, iligtas mo ako. Si Hanba. Lumitaw si Hanba. Si Hanba, naloloko na ba siya? Tanging ang diwata lang ang makakaligtas sa akin. May Hanba. Talaga bang nagkamali ako ng tingin? Nag-iisip ka ng labis, patay na ang bangkay na ito ng 1,000 taon. Paano ito magigising? Huwag kang matakot sa sarili mong iniisip. Ginoo, may masama. May nagsasabi sa labas na nakakita sila ng Hanba. Hanba. Tingnan natin. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari sa kanya? Hanba? Tao ba o multo? Hanba, ano ang nangyari? Bakit siya ganyan? Linawin mo, sinabi mong nakita mo ang Hanba. Lumitaw ang Hanba, tanging ang diwata lang ang makakapagligtas sa akin.
Ito ang presensya ng Hanba. Lumalamon ang dugo at laman. Ibabalik ang lakas. Huling 5 minuto, kailangan kong mabawi ito. Ang daloy ng espiritu ay lumalakas ng lumalakas. Magigising na si Chia Tianzun. Dapat mas mabilis pa. Nagkakagulo ang Hanba sa mundo. Kaya ba, magigising din ba si Chia Tianzun? Ginoo, siya patay na siya. Patay na. Sinabi niyang lumitaw ang Hanba. Tanging ang diwata lang ang makakapagligtas. Kaya ba, ang nasa kristal na kabaong, tunay bang diwata? Impossible. Hindi nga gumagalaw ang bangkay na iyon. Lalo na ang magligtas. Ang taong ito, tiyak na may ibang dahilan ng pagkamatay. Dalhin siya para sa autopsy. Kailangang malaman ang tunay na sanhi ng kamatayan. Malapit nang lumubog ang araw. Talaga? Ang araw matatakpan. Kumakalat sa internet na hindi lumulubog ang araw. Dahil lumitaw ang Hanba. Ngayon, malapit nang lumubog ang araw. Mukhang sismis lang talaga ang Hanba. Ano to? Bakit bigla sa ganitong oras? Umihip ang hangin? Narito si Suanyang upang magpugay sa paggising ni Chia Tianzun. Siksuan niyang ang dakilang guro. Chia Tianzun, ganoon kalakas ang espiritu. Kayo, sa loob ng 5 minuto. Magigising na kayo, di ba? Isang pari lang naman ito. Ano raw sinabi niya? Magigising na si Chia Tianzun? Siya nga si Suanyang, ang dakilang guro. Isang napakalaking tao. Personal pa siyang dumating. Pagpugay kay Suanyang, ang dakilang guro. Ang hari ng timog, ang Panginoon ng Hilaga, yumuko sa isang pari. Hindi ba ako nagkakamali ng tingin? Bakit may dugo rito? Kanina, may isang taong puno ng dugo nagsasabi ng kung ano. Lumitaw ang Hanba at sumisigaw pa rito. Pinapaligtas siya ng bangkay. Hindi pa natapos ang pagsasalita, namatay na siya. Parang baliw ang taong to. Pinapasagi pa siya ng patay. Ang lakas ng loob ni Hanba. Sa mismong harap ni Immortal Chia, kumakain ng dugo. Ang kanyang kapangyarihan, gaano na ba kalakas? Naniniwala talaga si Suanyang kay Hanba. Sa lamangkero lang si Hanba, nagpapangga. Araw na hindi lumulubog, dugo. Unang hakbang lang yon, kapag ganap na siyang bumangon. Lulupigin niya ang lahat sa apoy. Hindi ba't pamahiin lang yan? Mga kaaniwang tao, paano nila malalaman ang kapangyarihan ni Hanba? Pasok tayo. Si Immortal Chia, 5 minuto na lang. Gigising na, hindi na dapat hayaan si Hanba na magpatuloy. Alamat lang naman yung kay Hanba. Bakit kayo nag-aalala? Talaga bang gigising yung mami sa 5 minuto? Patay na yan. Parang yung mga nakikita ko sa internet, pamahiin din. Siya pa ang ninuno, nakakatawa. Immortal Chia, isang karangalan. Na makita kang muling gumising. Karangalan? Tama ba ang naririnig ko? Sa patay, sinasabing karangalan? Nabaliw na talaga tong matanda. Akala niya talaga, gigising yung mummy. Ninunoksoan niyang patay na iyan. Hindi nagigising. Tigil, huwag mong lapastanganin si Immortal Chia. Kung hindi lang siya tulog, ikaw. Patay ka na ngayon. Siya. Isang bangkay, papatayin ako.
Ano tong hangin? Si Immortal Chia. Kumukuha ng enerhiya. Gigising na siya. Malapit na, nagtitipon na ang enerhiya. Isang hakbang na lang. Sintomas yan ng paglabas ng enerhiya. Ang lakas ng kapangyarihan ni Immortal Chia. Napakalaki pala. Paglabas ng enerhiya. Umalis na tayo. Kapag lumabas ang enerhiya, 10 kilometro, magiging abo ang lahat. 10 kilometro, abo. Paglabas ng enerhiya, parang yung mga kwento lang sa internet. Pareho lang. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na. Baka mamatay tayo. Ninunoksoan niyang yung sinasabi niyo. Parang yung mga chismis at pamahiin lang sa internet. Hindi ba niloloko niyo lang kami? AME. Mga mortal, sinabihan ko kayo ng maayos, pero ayaw ninyong maniwala. Kung gayon, manatili kayo rito. Hintayin ninyong magising si Immortal Chia at maging abo. Patriarcha Suanyang. Ang sinabi ni Patriarcha Suanyang, kahit hindi dapat paniwalaan ng buo, ay hindi rin dapat baliwalain. Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo. Ang libingang itong may 1,000 taon ay hindi magigising. Itong si Patriarcha Suanyang. Nagpapalaganap lang siya ng pamahiin. Bakit ang tagal? Patunayan lang natin na hindi mabubuhay ang lumang bangkay. Ayos na, di ba? Anong inaantay ninyo? Ito. Dumating na ang oras na para magising. Ito. Ano ito? Ako, nakita ko, ang lumang bangkay. Totoong gumalaw. Ano nangyayari? Bakit ang lakas ng hangin? Nga. Tingnan ninyo. Bakit nawala ang araw? Ano nangyari sa loob? Ano nangyari sa loob? Sa loob ng 10 kilometro. Magiging abo ang lahat. Tama si Patriarcha Suanyang. Bilisan ninyo. Tumakbo na. Gigising na ang lumang bangkay. Mamamatay ang mga tao. Tumakbo na. Tumakbo na. Totoo ang lahat ng sinabi ni Patriarcha Suanyang. Gigising na talaga ang lumang bangkay. Sa loob ng 10 kilometro, magiging abo ang lahat. Tumakbo na. Bilisan ninyo. Bilis, tumakbo na. Gigising na ang lumang bangkay. Ano pang hinihintay ninyo? Tumakbo na. Bilisan ninyo. Hoy, kayong dalawang Ginoo. Sabi ninyo, gigising na ang lumang bangkay? Umalis kayo. Gigising na. Sa loob ng 10 kilometro, magiging abo ang lahat. Bilisan ninyo, tumakbo na. Mamamatay ang mga tao.
nagising na ang lumang bangkay. Sa loob ng 10 kilometro, magiging abo ang lahat. Ito, hindi ba't pamahiin lang ito? Impossible. Paano magigising ang lumang bangkay na iyon? Paano ito nangyari? Sa loob ng 10 kilometro, magiging abo ang lahat. Hindi ba ito pamahiin? Imposibleng totoo ito. Kapitan, Kapitan, ano nangyari? Kapitan Liu, tingnan mo, tingnan mo. Ano to? Bilis, bilis. Umato ka. Makabuti tayo ng spiritual enerhiya. Pwedeng mamatay ang tao. Bilis. Mas bilisan mo pa. Luma. Bangkay. Buhay. Sino ang humukay sa akin? Amoy ni Han ba? Narinig mo na ba? Curfew na. Pero hindi tayo mapipigilan ng curfew. Tama. Totoo kaya yung sinasabi sa internet? Napapatay si Han ba? Nakakatawa. Tara na. Curfew. Wala namang mangyayari kung lalabas. Eksaktong katulad ng 2,000 taon na ang nakalipas. Ganoon pa rin katanga ang sangkatauhan. Hahaha. Chetsuan, tuso ang mga tao. Mapanlin lang. Tanga. Karapat dapat ba silang ipagtanggol mo na ikinulong mo ako ng 1,000 taon? Baka naman yung bangkay. Talagang nabuhay. Baka naman talagang Diyos siya. Pinagpago yung kristal na kabaong ng Diyos. Wala naman sigurong mangyayari sa Kintno. Mga tao, I lock down ang buong palasyo ng prinsipe ng Timog. Walang dapat papasukin. Mga tao, mga tao. Ikaw, Nabuhay ka talaga? si Prinsipe ng Timog nga. Ano ang balak mo? Nandito ako para sabihin sa iyo kung paano ililigtas ang sangkatauhan. Ang paraan para mapigilan si Han ba? Pipigilan si Han ba? Totoo bang may Han ba? Anong kinalaman ko? Magsalita ka po. Una, huwag dapat lumabas ang lahat, lalo na ng mag-isa. Pangalawa, bumuo ka agad ng isang pangkat na hindi bababa sa 1 bilyong tao na magra-round the clock na patrol. Para pigilan si Han ba na kumain pa ng dugo at maibalik ang kanyang kapangyarihan.
Tungkol kay Hanba mismo, may paraan ako para labanan siya. Ginoo, yung una, kaya ko pa. Pero yung pangalawa, 1 bilyong tao. Napakalaki ng gastos. Kung hindi magagawa, siguradong mapupuksa ang sangkatauhan. Nawala. Paano niya nagawa yon? Baka naman talagang Diyos siya. Kaya pala yung mga kondisyon na sinabi niya kanina. 10 bilyong tao ang mga tauhan. Sino bang may ganong karaming pera at tao? Imposibleng ma-organize yan. At saka, hindi pa nga sigurado kung totoong may hanba. Inilabas ni Prince Jenan ang emergency ban, lumabas na raw ang hanba. Simula ngayon, bawal lumabas sa buong bansa, bawal mag-isa. Kung hindi, papatayin ka raw ng hanba. Hanba, ang labo naman ng balitang to, galing pa kay Prince Jenan. Hindi ba't pagsusulong ito ng pamahiin? Si Prince Jenan pa mismo, naniniwala sa ganito. Ang labo, hindi ako susunod, gusto kong makita kung paano ako papatayin ng hanba. Anong uri ng anunsyo to? Tingnan nyo, sabi ni Prince Jenan lumabas na raw ang hanba. Kung lalabas ka at mag-isa, papatayin ka raw, ang labo naman. Nakita ko rin, wala namang hanba sa mundo. Si Prince Jenan, baka napapaniwala na sa pamahiin. Narinig ko pa, kakainin raw ng hanba ang mga tao, mamamatay raw ang mga tao. Ang lala raw. Sino ang maniniwala? Anong ginagawa ni Prince Jenan? Nagpapalaganap ng pamahiin. Anong panahon na, naniniwala pa sa hanba? Hanba, hindi rin naman kayang pigilan ng hanba. Ang paglabas ko para mag-party. Anong nangyari kay Prince Jenan? Naglabas pa ng ganitong kakaibang utos, lumabas lang ako kanina. Saan ba? Bakit hindi ako pinatay? Umapatay raw ng tao ang hanba. Palang takutin ang mga bata siguro. Ginoo, pagkatapos ng babala, halos wala nang sumusunod na mga mamamayan. Lumalabas pa rin, at sinasabi pang superstitious si Prince Jenan. Ako, superstitious. Kung hindi lang dahil sa iyong sinaunang bangkay. Ginawa ko na ang dapat, hindi ako naniniwala. Na totoong may hanba at lalabas para pumatay. Ginoo, masama ang nangyari, may namatay. Ano, may namatay saan? Sa harap mismo ng palasyo ni Prince Jenan. Sa labas ng palasyo ni Prince Zenan. Ginoo. Kakalabas lang, namatay na. Paano nangyari to? Ito ang aking palasyo, ang palasyo ni Prince Zenan. Baka kaya ang hanba ang pumatay. Tumahimik. Imposible, paano pwedeng hanba, imbestigahan nyo. Kailangang malaman ang dahilan ng pagkamatay. Opo. Ginoo, masama ang nangyari sa buong bansa. Nagkaroon ng malawakang insidente ng pagkamatay. Ano? Bakit lumakas ang presensya ni Hanba? Ganun pa rin ang katangahan ng mga tao. Kung ganito ang magpapatuloy, tiyak na malilipol ang lahi ng tao. Wala bang pakialam ang mga makapangyarihang tao sa kapalaran ng sangkatauhan? Bakit sunod-sunod na 5 tao ang namatay sa aking tahanan na may umaagos sa kanilang mga mata, ilong at bibig? Iisa ang kanilang hitsura sa pagkamatay, ito. Tiyak na gawa ni Hanba ito. Narito ako upang sabihin sa iyo kung paano iligtas ang sangkatauhan at supilin si Hanba. Pero imposibleng matugunan ang pangalawang kahilingan. Ngayon, ang tanging pag-asa ay humingi ng tulong sa Diyos na pumuksa kay Hanba. Kung hindi, paano makakalampas ang aking dakilang siya sa kalamidad na ito? Malala na, ang bilang ng mga namatay sa buong dakilang siya. Umabot na sa 50,000. Ano, 50,000? Hindi kaya talagang si Hanba ang pumatay. 50,000 katao ang namatay, isang araw pa lang ang nakalipas at sunod-sunod na 5 tao ang namatay sa aming tahanan. Hindi kaya gawa iyon ni Hanba. Maliban kay Hanba,
Walang ibang makakagawa nito, tiyak na si Hanba. Ano? Ano ang gagawin natin? Hindi talaga posible na bumuo ng isang bantay na may 1 bilyong katao. Ito, mauubos ang kayamanan ng dakilang Chia. Hindi ito sapa. Narinig ko na noong 1,000 taon ang nakalipas, ang Diyos ay nagapi si Hanba sa ilalim ng bundok ng Immortal Venerable. Ngayong muling lumitaw si Hanba, tiyak na may paraan pa rin siya. Upang muling mapasuko. Narinig ko rin ang alamat na iyon. Pero, paano natin? Mahihikayat ang Diyos na kusang tulungan tayong supilin si Hanba. Hanapin muna natin siya. At magmakaawa sa kanya. Hindi ako naniniwalang makikita niya ang napakaraming namamatay. At mananatiling walang imik. Tama ang sinabi mo. Hindi ako naniniwalang magpapabaya ang Diyos. Diyos, dumating na kayo. Si Hanba, malaki ang paglakas ng kanyang kapangyarihan. Patuloy na lumalamon ng dugo at laman. Ang 1 bilyong katao na hiniling kong hanapin. Imposibleng magawa iyon. 1 bilyong katao. Sa buong dakilang siya, walang sinumang kayang mag-organisa nito. Lalo pat, kailangang magbantay ng walang tigil. Diyos, kayo lang ang makakapagligtas sa amin ngayon. Kung hindi kayo magtutulungan para iligtas ang inyong sarili, paano ko kayo ililigtas? Alamat. Hindi ba't kayo ang nagpasuko sa Hanba? Tiyak na may paraan kayong iligtas kami. Lene, hangal hinayaan ang Hanba na sumipsip ng dugo at buhay. Sino ang makakapagligtas sa inyong mga tao? Diyos na tao, iligtas mo naman ako. Paano mo kami pababayaan? Iligtas mo ako, pakiusap. Sagipin mo ako. Kung hindi tayo ililigtas ng Diyos na tao, paano natin labanan si Hanba? Hindi ako naniniwala na kayang tiisin ng Diyos na tao ang buong Daxia. Ngayon, lumabas na si Hanba. Sa panahon ng panganib sa Daxia, tanging Diyos na tao ang makakapagliligtas. Sabihin sa lahat sa Daxia, humingi ng tulong sa Diyos na tao. Iyon lang ang paraan para mapuksan niya si Hanba. Opo. Ipagpatuloy ang pagpapahayag. Ano? Ipagpatuloy? Kapag nakita si Hanba, tumawag sa Diyos na tao. Ayan niyang puksain si Hanba. May Diyos na tao pa ba sa mundo? Utos ito ng prinsip ng Timo. Ngayon, sa buong bansa, 50,000 na ang namatay. Hindi ito biro. Ang kaluwalhasyan ng Daxia ay nasa Diyos na tao lang. Diyos na tao. Ililigtas kaya niya tayo? Sige, ipapaalam ko sa lahat na humingi ng tulong sa kanya. Tiyak na mapupuksa niya si Hanba. Lumalakas na naman si Hanba. Saan-saan na namamatay ang mga tao. Sabihin nila, si Hanba ang may gawa. Anong gagawin natin? Kung makita si Hanba, tumawag sa Diyos na tao. Ililigtas niya ang Dacia. Kung totoong may Diyos na tao, dapat noon pa siya nagpakita. Ayaw lang talaga niyang tumulong. Tama, pinapatay na ni Hanba ang mga tao. Hindi pa rin siya lumalabas. Gusto niyang mapahamak ang Dacia. Hindi karapat-dapat maging Diyos na tao. Lumabas si Hanba. Sa buong bansa, Libo-libo na ang namatay dahil sa kanya. Sabi ng Panginoon ng Hilaga, humingi ng tulong sa Diyos na tao para mabuhay. Diyos na tao. Kung talagang malakas siya, dapat matagal na siyang nagpakita. Ang Diyos na tao, isa lang pala siyang manggaganso na walang silbi. Hindi niya tayo tinulungan, gusto niya tayong patayin, demonyo. Isang manloloko lang siya, hindi siya magpapakita. Tulungan niyo kami. Sangkatauhan. Katulad noong 2,000 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tutulong.